Susunod nating topic mga bossing, eto na nga po kay VP Sara. Naku, ang ating Vice Presidente, mukhang um, hindi niya alam na asan ba 'yun? Na kailangan ang presensya niya sa kahit saan. Sila po kasi mga kababayan, yung mga DDS, ayan, nung bumagyo o kung lumindol man sa isang lugar, unang sasabihin nila, "Nasaan ang pangulo? Nasaan si PBBM? Bakit wala ganyan, ganito, ganyan?" Ganyan yung mga banat po niyan, eh. Ang Vice Presidente po yata mga kababayan, eh, hindi yata sanay sa mga gano'n. Ano, sabi dito, "Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendance sa lahat ng bagay." Hmm. Ito po, mga kababayan, ay patungkol po doon sa hindi pagdalo ng SONA ng ating Vice Presidente. Dahil nga sabi niya, 'di ba, "Hindi ako dadalo diyan, hindi ako pupunta diyan." Kasi ano na naman yung word na sinabi niya yun? Lagi kong nakakalimutan yun. I-type niyo nga diyan, "Designated survivor ako." 'Di ba? Madaming mga tao na "Oh, wait lang! Ibig mo bang sabihin may mangyayari sa SONA? Ibig sabihin ba niyan, may mga pagsabog na magaganap na hindi namin alam, na ikaw, alam mo kaya iniiwas mo ang sarili mo, 'no, na umattend dun. Para kapagka ang pangulo, eh, nategi, ikaw ang kapalit." So sabi po ng Vice Presidente dun, "Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na pati sa SONA hinahanap o hahanapan ka ng attendance sa lahat ng bagay." Hindi daw yun joke mga kababayan. Yung sinasabi niyang designated survivor niya, hindi daw po yun joke mga bossing. Sabi ko, "Ano yun, totoo talaga?" Yung pagkakasabi mong, "Hindi, yun joke." So ibig sabihin talagang may mangyayari sa SONA ng pangulo, VP? Hmm, Hindi rin yun bomb threat, okey? I think many miss the point. Madami po talaga. Hindi lang po natin masasabi na kumbaga dito lang po sa panig natin, o sa mga sumusuporta lang po sa gobyerno, hindi, eh. Pati po mga congressman na nakapagsalita po diyan. Kasi yun yung pagkakaintindi natin mga kababayan, may mangyayari na masama doon sa SONA, kaya kailangan spare niya yung sarili niya. Oh, I think many miss the point. Ito yung masaklap dito mga bossing, sa sinabi ng ating Vice President. So para sa akin, kung hindi mo naintindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. Mga bossing, iniisip namin talagang maigi kung ano pa yung ibang eksplanasyon na posible doon sa sinabi niyang designated survivor siya. Wala na po kaming ibang maisip, mga kababayan. Talagang yun lang po ang nakikita namin na posible na ibig sabihin ng ating Vice Presidente, mga boss. So ngayon, ano masasabi natin diyan sa sinabi niyang, "So kung hindi niyo na-gets, hindi niyo na kailangan ng eksplanasyon." Ano po? Baka wala talagang ibang eksplanasyon. Talagang yun ang eksplanasyon diyan. Kasi the more na nagsasalita po sila mga kababayan, pati po ang ating Vice Presidente, the more na lumulubog po sila. Ano ho? 'Pag nag-explain pa siya dito baka kung saan-saan pa lang po pumunta, ang bagsak din is yung kung ano po yung iniisip nating eksplanasyon doon sa designated survivor na yun mga kababayan. Wala po, eh. Kaya lang, Madam VP, kapag po ganyan na hindi maintindihan ng mamamayang ano, iiwanan mo na lang kaming lutang na gano'n? Kailangan niyo pa din pong i-explain 'yan. Dahil Vice Presidente kayo, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, kailangan bawat po mga kataga na sasabihin ninyo, yung maiintindihan po namin. Kaya nga mga kababayan, 'di ba? Kung makikita niyo sa ibang bansa, miski po sa Pilipinas,
Oh, 'pag nagsasalita ang presidente siguradong maiintindihan ng lahat. Diyan sa kapirasong side ng screen, mga bossing, minsan may nagsa-sign language pa diyan, eh. Ano, para miski yung mga hindi makarinig, hindi makapagsalita o sign language ang naintindihan, panigurado na makukuha nila yung mensahe nung mga leader natin sa bansa. Nagsalita tuloy ang dating VP na si Attorney Leni Robredo. Yung pag-attend ng SONA, dahil sa sinabi ni VP Sara na hindi siya attend sa SONA. Sabi dito, ang State of the Nation, nasa konstitusyon yan, na parang yung buong pamilya ng gobyerno. Kayo, lahat yan, na nagseserbisyo para sa taong bayan, kailangan attendance nyo nandyan. Si Attorney Leni Robredo, simula po nang maupo ito bilang Vice Presidente hanggang matapos yung kanyang termino, mga kababayan, makikita mo doon, wala siyang absent sa SONA. Simula umpisa hanggang dulo ng kanyang termino bilang isang Vice Presidente po, mga bossing, hindi sila maayos ng dating Presidente Duterte. Pero anong ginawa? Dahil nga nasa konstitusyon po ang state of the ang SONA ng Pangulo, nandoon siya. Kahit panahon po nung COVID, ano ginawa niya? Nasa laptop siya, nanonood siya. Kasi gano'n yung naging, SONA nung panahon ng COVID ho, 'di ba? Ang State of the Nation Address, nasa konstitusyon 'yan na parang yung buong pamilya ng gobyerno nariyan, 'no? Hindi naman sa personal na pagsuporta sa pagkatao ng presidente, kundi sa opisina niya. Correct. Siguro po akala nila, hindi ko suportado kasi ang presidente na, hindi ako a-attend. At ito, Harry Roque, hindi daw siya a-attend sa SONA. Ang tanong natin, invited ka ba? Kasama kasama ka ba sa kasama ka ba sa bilang? Baka wala naman talagang imbitasyon kay Harry Roque kaya naman talagang hindi a-attend. May imbitasyon po kasi yan, mga kababayan, Tuloy, sanay naman ako sa pagtira nila, subalit opisyal na function kasi ang SONA. Kailangan mo kasing harapin dahil sa obligasyon mo. Ho ba? Mga kababayan. Tas maririnig lang natin sa Vice Presidente, hindi ako a-attend kasi I am the designated survivor. Kung may mangyari diyan sa Pangulo, ako ang kapalit. Wag naman po sana, knock on wood, mga kababayan. Kaya, mga bossing na nakapaligid sa ating Pangulo, ingatan niyo ang ating Pangulo. Siguraduhin niyo na protektado ang ating Pangulo. Huwag niyong hahayaan na meron kung sino-sinong, makadikit sa ating Pangulo, 'no, lalong-lalo na yung kahina-hinala po. Yan ang natitirang Pangulo o hindi naman natitira, may mga susunod na maayos din. Kumbaga dito nag-uumpisa po ang pagbabago ng Pilipinas, mga kababayan, kaya bagong Pilipinas. Yung mga nagawa ng, Pangulo, mga bossing, nandito din po sa channel natin. Tingnan niyo yung community nitong channel na ito. Nandoon po ang mga litrato at paliwanag, 'no, nung mga proyekto ng ating Pangulo, mga bossing. Dun sa mga nagtatanong paulit-ulit, "Ano nagawa ni Marcos? Ano nagawa ng presidente mo?" Pumunta kayo dun sa community, pumunta din kayo, doon sa kanyang Facebook page, makikita niyo lahat yun. I-research niyo na lang, hindi yung nagbubulag-bulagan kayo. Anyway, mga kababayan, kailangan ko pong bumalik sa trabaho at kailangan ko pong kumita ng pera, kaya iiwanan ko na lang muna kayo dito. Iiwanan ko kayo na sumasaludo sa inyo, 'no? Lalong-lalo na doon sa mga kapwa natin Pilipino na walang humpay na sumusuporta po sa ating presidente. Walang humpay na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas para sa ikauunlad po ng ating bayan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.